Hello po, Herman Buelva po uli. Ikaw ba ay may sipon pero may high blood? Iwasan ang mga gamot na may lamang pseudoephedrine, ephedrine, phenylephrine, methacillin at oxymetazoline. Una, iwasan ang mga gamot na ito para sa mga may hypertension na may sipon dahil may risk na makapagpataas ng blood pressure tulad ng pseudoephedrine, ephedrine, phenylephrine, methacillin, at oxymetazoline. Pangalawa, make sure na i-check nyo ang content ng mga gamot na iniinom nyo para sa sipon o nasal congestion dahil usually meron mga gamot na nasabi sa taas. Sorry, bawal po ako magsabi ng brand. Pangatlo, itong mga gamot na ito ay epektibo para sa may mga sipon at nasal congestion dahil pinapakipot nito ang mga ugat at ang resulta ay pag-impis ng pamamaga sa ilong at nasal congestion pero ang side effect ng pagkipot ng ugat ay pagtaas din ng blood pressure. Ika-4, pagkipot ng ugat, pag-impis ng pamamaga sa ilong at pagbabawas ng nasal congestion. Ika-5, pagkipot ng ugat, mas mahirap damaloy ang dugo, mas mataas na chance na pagtaas ng blood pressure. Ika-6, kung may hypertension at kasulukuyang may sipon o nasal congestion, magpa-check up sa doktor para sa individualized at tamang diagnosis. Depende dito ang ibibigay na gamot. Sa ngayon, narito ang ilang tips na pwedeng makatulong. Una, pwedeng gumamit ng Salinase nasal spray over the counter, ito para sa nasal congestion. Pangalawa, damihan ang inom ng tubig unless meron kayong fluid restrictions halimbawa sa may sakit sa puso. Pangatlo, magpahinga at matulog ng maayos, ideally 7 hours minimum. Ika-4, siguraduhin na may well-balanced diet para lumakas ang immunity. Ika-5, gargle salt water for throat pain or throat discomfort. Ika-6, mag-disinfect, maghugas ng kamay at gumamit ng mga disinfectant o alcohol. Ingat po palagi. God bless po.